What's up mga ka-Don Bal? Long time no talk mga kapatid. Sensya na kayo na ngayon lang tayo nakapag-upload. Medyo naging busy-busyhan lang tayo, no? So ngayon mga ka-Don Bal, may announcement tayo, no? Medyo good news na bad news din para sa atin, pati na rin sa ating lahat, no? So number one, dun muna tayo sa sa good news, syempre, para maganda yung simula ng ating video. So good news, kasi gaya nga nasabi ko nung last time, full time na tayo sa Joycar. At the same time, ang kagandahan nun, malapit na rin yung application natin sa Grab. So anong good news yun? At least meron tayong dual apps or makukumpara natin. Although nag-Grab na rin naman tayo before, na-try na rin natin, pero at least ngayon magiging dalawa na yung apps natin. So pwede ba yun? So technically wala naman sinabing bawal, kasi hindi naman tayo sahuran, neither ng Grab or Joycar. So at least yan, pwede tayong magdalawang apps, Grab tsaka Joycar, na wala tayong nilalabag na batas. Kasi ang mga documents naman LTFRB is isa lang rin naman, either Grab or Joycar. Ngayon, what's the bad news? So, yung unit na dinadala natin ngayon is kukunin na nung ating kaibigan na operator. For some reason, syempre. So, I'm nothing against with my friends operator. It's a business decision, naintindihan ko naman siya. And hopefully makabalik ako dun sa unit niya na binabiyahe. And syempre sana one day magkaroon na rin tayo ng sariling unit mga ka-Don Bal, no? So magsipag lang tayo sa ginagawa natin at makakuha rin natin yung sarili nating unit someday. Anyway, without further ado, kaya ako napa-vlog ngayon is nakita ko marami na ring mga comments tsaka mga mga tanong yung mga ka-Don Bal natin, no, sa regarding sa Joycar. So Joycar update tayo ngayon, Q&A, at the same time shout out na rin sa mga natin, sa mga kaibigan natin. So nilista ko yung mga natin, mga tanong nyo, no. So sasagutin ko muna yung mga tanong nyo mga ka-Don Bal. Okay? Ready na ba kayo? Okay, simulan na natin yan. Let's go! Okay, so number one, unang tanong ni at biyahe ni Juan, bakit di mo ipasok sa Grab? Oo nga naman, no, sa tanong ni ka-Don Bal natin ni biyahe ni Juan, bakit di natin ipasok sa Grab? Actually, gaya na sabi ko earlier ng video, ang pinakamabilis kasi na paraan ngayon para makapasok sa mga ganitong mga transportation apps or mga trabahong ganito is via Joycar. Bakit? Kasi syempre bago pa lang si Joycar, Joyride so kailangan ng mga driver. So yung ibang mga kilala natin, mga friends natin, pinapasok muna siya sa Joycar kasi sobrang bilis lang talaga. Later on explain ko sa inyo kung bakit. At the same time, while doing that one, gaya na sabi ko, wala yung problema, i-apply sa Joycar, Joyride, i-apply sa Grab, walang problema yan. So while waiting sa Grab, nagjo-Joycar muna sila. So regarding sa tanong mo, ka-Don Bal, biyahe ni Juan, no, ba't di pa sa Grab? Yun na, napasok na nga sa Grab as driver, pero iba yung process as operator. Pero same thing, pwede mo ipasok isang unit sa Grab tsaka sa Joycar. Okay? Second question tayo. Question number 2, galing to kay Atrosi Ligaspi. Lods, full time ka bang nagjo-Joycar? Na-meet mo na ako one time. Yun, salamat sa'yo at Rosy Legaspi kung saan mo kita nakita. Shout out sa'yo, no? Gaya na sabi ko ngayon, full time na ako nagjo-Joycar. Tapos magagrab na rin. So yun, full time na. At so far, sobrang masaya ako sa decision ko na mag full time na, kasi you will earn as much as 3 to 4K or minsan 5K pa, depende, kasi hindi pare-pares ng biyahe, net income. So maganda yung nauwi mo sa pamilya mo at nababayaran mo mga dapat ng bayarang bills. Depende syempre sa yan, subjective yun kung anong klase na lifestyle meron ka. Minsan naman yung 2K okay na sa ibang tao, yung 3K, 4K, 5K, depende sa lifestyle mo yan. Pero same thing, gaya sabi ko, pag full time ka rito, bubuhay ka ng pamilya. Okay, dagdagan mo lang yung sipag. Halimbawa, ang nagbabiyahe ka regularly ng mga 8 to 10 hours, pero mas kailangan mas malaki, extend mo lang hanggat kaya ng katawan mo. Pero syempre pag inaanto ka na, pag pagod ka na, I highly suggest na ipahinga mo na.
Okay? So, salamat sa iyo kapatid. Salamat ka Don Bal, no? And speaking of na nakita one time, shout out pala, no? Kay yan, ka Don Bal natin si Mon Carlo Villas Arsua. Yan, shout out sa iyo ka Don Bal, no? Maraming salamat. Nasakay ko siya last time dito sa biyahe natin at sobra akong thankful kasi syempre bilang small YouTuber, meron pa lang talagang kasi virtual eh. So ngayon natutuwa ako dahil nakamit ko siya. Ayan siya, si Kadon Balmon. Sir Mon, salamat at nagbigay pa ng tip si Sir Mon. Salamat talaga. At masaya ako dahil nakipagpa-picture pa siya sa akin. So marami kami napagkwentuhan. Alam mo na yan, Sir Mon. So yun, kaya ako nakapag-video ulit dahil sa iyo eh. So ayan, isa kayo sa mga dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Maraming salamat sa suporta. Again, Sir Mon Carlo Villas Arsua, salamat sa suporta, sir. Salamat. Okay? Next tayo. Galing naman to kay @Christopher Salvador. Yan. Sabi ni Sir Christopher, same po ba pair ng 7-seater or 5-seater? So tingin ko gusto niya sabihin dito either 6-seater or 4-seater, no? So magkaiba po ng pair, Sir Kadon Bala, magkaiba siya ng pair. So iba yung pair ng 6-seater or 7-seater tsaka 4-seater or 5-seater, magkaiba po sila. Dahil po, konting-konti lang naman yung difference. Pero yung iba, dahil konti yung biyahe ng mga 6-seater, nagko-convert sila sa 4-seater. Pero again, magkaiba yung pricing po nila. At I highly suggest na stay ka lang sa 6-seater kung 6-seater ka, kung 4-seater ka, para hindi ka matalo. Okay? Next. Kay user CC6RS. Ano pong year model ang tinatanggap sa Joycar? So far po ang tinatanggap ni Joycar ngayon is 2018 pataas. Sabi sa huling pagpunta ko sa office po nila, 2018 model pataas. Okay? Kay Mr. Hesam, may PA ka na ba sa Joycar? Yes po, Sir Donbal, no, sa Donbal, Mr. Hesam, meron na pong PA. Right after ng pagka-apply ko kay Joycar, may naka-ready na po na PA, may case number siya, no? So beware lang kasi maraming mga scammers na na hindi authentic yung yung PA. Eventually naman papatawag ka ni Joycar para dun sa original na PA mo, may gold seal yun. Yun yung papatawag kayo dun sa head office para ibigay sa yung PA. Right after that one, maghihintay ka lang ng hearing, CPC, para sa orange folder para matapos na yung proseso. Okay? So pagkabiyahe mo, mag-na-activate ka, may PA ka na. Usually pag bumiyahe ka ng ng coding, kasi sa Joycar or sa Grab, sa transportation apps, walang coding, no? Except Makati. Yan na observe ko eh. So pag nasita ka, papakita mo lang PA mo, absuelto ka na. Okay? So next tayo. Kay Raven Buko. Sir Donbal, yung aking in-apply ko 3 months na, wala pa yung PA, magkano na gastos mo? Okay. Ewan ko kung maraming magko-comment nito o magbabash na nito, pero gaya nyo naman sinasabi sa inyo, all honesty lang ako sa mga vlogs natin. So ngayon ka Donbal Raven, masyado matagal yung 3 months para sa Joycar. Napakabilis ng Joycar. Gaya na sabi ko, yung iba nagdi-Joycar muna bago mag-Grab kasi sobrang bilis. At as wala pang 1 week lumabas na yan, So siguro kung pinalakan mo yan, sana make sure na okay, legit yung pinaglakaran mo. Yun. Kasi gaya na sabi ko, hanggat maaari doon tayo sa normal process. Medyo matagal, pero kay Joycar nga mabilis naman. Pero at least sure ka na legal yung yung pinaproseso mo. Okay, magkano na gastos mo? Technically, dalawa yung sasagot ko sa inyo, Sir Raven, no? Number 1, pag normal process ka, yung babayaran mo ng 8K para dun kay Joycar. Actually, ganun din naman kay Grab, ganun din pag sedan. Ngayon, yung naman po, yung sa pangalawang dahilan, magbabayad ka ng 30K, yung iba nga 50K pa eh. Palakad, kasi minsan sabihin sa'yo wala nang slot or hindi guaranteed your slot, maghihintay ka, nagmamadali ka, bla bla bla. So may mga ganun po. Okay? May mga ganun na mga paraan ng
pagpoproseso, pagbabayad. So dalawa, normal process, only 8K lang sa mismong Joycar or Grab yun. Pag gusto magpalakad, mga 30K plus 8K, syempre 30K para dun sa mga naglalakad ng papeles. So option mo. So wala naman ako nakitang mga kahit may mga nagpapalakad, lahat naman sila na makakilala ko napapasok naman sa Grab or Joycar. Magbabayad ka nga lang talaga, mas mabilis yun. Okay? Next natin, kay @Marcelo Toledo, sir, yung maps malayo ang pickup, hindi accurate. Okay, ganito yan sir, no? Kadonbal natin na si Marcelo Toledo. Sa totoo lang, may tiyempo talagang ganun eh. Okay, halimbawa, bigyan ng certain example. Na tiyempo ka na ikaw na lang yung driver dun sa location. Pwede, hypothetical na biyahe lahat, ikaw na lang, tapos may marami pick up. Dahil system generated na, ikaw yung pinakamalapit. At take note, Joycar sobrang hindi pa ganun karami mga drivers. So yung pinaka circumference niya masyadong malayo pa, malawak. So may tendency na ikaw talaga makakuha. Okay? Ngayon, anong pinakamagandang strategy dyan? Nasa sa'yo naman sir, may 40 seconds naman kung tatanggapin mo o hindi. Okay? Unlike kay Grab kasi, pag naka-auto accept ka, hindi mo siya pwede i-cancel. Di ba? Pag naka-auto accept ka, matatawa ang cancellation rate mo. Kay Joycar wala eh. You still have 40 seconds to decide kung kukunin mo siya or hindi. Ngayon, ano yung pwede kong i-advise po sa inyo? Ang pwede kong i-advise sa inyo sir, ganito gagawin mo, no? Pag gabi ka bumiyahe, okay lang tanggapin yun. Kasi kahit malayo siya, wala naman traffic eh. Okay? So pwede mong kunin yung bagay na yun. Ngayon, pag umaga naman, pag traffic or rush hour pa, nasa yung optional. You still wait to 40 seconds para dun. Okay? Ngayon, kung talagang malakas yung guts, may accept mo, tapos tawagan mo si ma'am, sir ma'am, malayo po yung yung pick up. Willing to wait po ba kayo? Kasi medyo malayo po. So medyo mataas po yung gas po sir, tsaka traffic. Okay lang po ba sa inyo na makapaghintay po? So yun, depende sa pasahero kung mag-initiate siya, magdagdag. Kasi pag sa ating initiative, di ba? So parang hindi maganda pa yung hindi siya professional. Okay? So yun siya. Okay, next natin. Pang number 9, okay? Same sa ginagawa ko yung ginagawa mo sir after work. Nagjo-Joycar po ako. Kay Sir Jonel Lasaka. Yan, kay Sir Jonel. Okay sir, good thing po yun, no? Salute sa inyo sa ginagawa nyo sir. Pero ingat-ingat po. Kung nakasubaybay po kayo sa akin, ako ganun din ginagawa ko dati sir. Hindi kinaya ng katawan kasi call center ako madaling araw. Then Joycar naman ako after. So kaya ng utak natin, pero yung katawan natin bumibigay. So hanggat yung ano lang kaya sir, health is wealth pa rin po. Okay? Ingat-ingat po tayo Sir Jonel. At panghuli natin sa part 1 natin mga kapatid, no, sa Q&A natin, Sir Donbal, si Sir Scopa Logic, di kasi sobrang in demand kagaya ng Grab. Yan, yung tanong niya, no? Opo, totoo naman po yun. Just to be honest, hindi po ganun ka in demand. Pero compared sa mga unang vlog ko, mas dumadami na po yung Joycar. Okay? Mas dumadami na, pero mas marami pa rin si Grab definitely. Pero mas maganda po, try nyo muna yung Joycar, lalo kung simula pa lang po kayo. Kasi ano po siya, kumbaga parang training ground nyo rin po siya. Eventually syempre gaganda rin naman si Joycar niyan eventually, no. I'm not promoting Joycar or Grab. Ano po tayo, hindi po tayo related with both of them. Simpleng driver lang po tayo. Pero the way I observe it, parehas naman sila may pros and cons. So sa mga next vlog natin, papakita ko sa inyo kung anong difference ni Joycar at ni Grab. Okay? Pero so far, nag-improve po si Joycar compared po dati sa mga una kong vlog. Okay? Makakatulong po para sa atin at para sa ating pamilya. Okay? That's it for now. Wait nyo yung part 2. Marami po tayong mga tanong dyan. Okay? Mag-alama ka doon pa. Sasagutin ko po yan. Sinisingit po natin yung vlog natin habang nasa labas po tayo, nasa biyahe po tayo. So ngayon, yun po muna yung update ko po sa inyo. Maraming salamat mga ka-Donbal. Please don't forget to like, share, and subscribe mga kapatid, mga ka-Donbal. Wait nyo pa yung part 2 ng Q&A natin, ha. Maraming salamat po. God bless. Bye for now.